Good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat pong nanonood dito pong sikat na istasyon, no? The only station perhaps which offers a fair presentation on all sides, a station which can be trusted by everyone. Good evening. Good evening. Ayun, intro pa lang, binanata na tayo ni Atty. Delikado tayo dito. Anyway, katulad na sinabi natin, pag-uusapan natin, tatanungin natin si Atty. ng mga bagay-bagay regarding dito. Kung tama ba itong nangyayari, may problema ba tayo dito, labag ba ito sa batas o hindi, pag-uusapan po natin yan. But, una magtatanong, sino gusto mo magtanong sa inyo? Sige. Ikaw muna. Sige. Attorney, anong masasabi nyo dito sa nag-aalala kasi yung mga OFW natin na yung sinasabi nila na yung pangalan na nilagay nila doon sa balota o sa online voting, iba yung lumalabas. Ano pong masasabi nyo dito, Attorney? Okay, first, una muna, no? Meron bang batas on online voting? Wala po, ha? Wala pang batas sa online voting. Pero itong ating Commission on Elections, perhaps out of their intention to really rationalize and make it easy for our overseas Filipino voters to vote, no, implemented on its own without a law, the online voting. Maganda siguro ang intensyon, pero maski nga sa Amerika, wala pang ang online voting. Selected lang masyado. Dito tayo, nagmamadali tayo masyado na wala pong batas. Basic po yun sa ating batas. Basic po yun sa ating legal system that agencies such as Commission on Elections merely implement the law. They cannot make or craft the law. In this case, it is our humble view that COMELEC has overstepped its bounds. No, it has exercising functions which is ultra vires, meaning beyond its authority. So, kaya nga po, siguro dahil wala masyadong konsultasyon, hindi ito masyado siguro na open up sa mga publiko, ang dami pong reklamo ngayon. We have to face that. And even if kaibigan natin yung mga nandyan, yung mga commissioners po dyan, we know them personally, we have to speak out na medyo talaga merong problema. Just like what has been stated ngayon, na kung sino yung ibinoto, iba po ang lumalabas. Ang explanation daw ni Chairman Garcia is encrypted daw yung mga data. In the first place, these plans should have been explained before to the people, to the OFWs. No? The processes should have been transparent. Paano magiging transparent po ito? Na ngayon lang po na-explain. And secondly, no, ang problema kasi niyan, you can only verify your votes 30 days thereafter. In the meantime, yung mga hackers dyan, yung mga malwares na posibleng present, may be able to do something to reflect your votes. But in the meantime, yung mga napunta doon, iiba as reflected nga dun sa mga napicturan po nila. Kaya nga po, meron talagang problema po dito. And tomorrow, no, at the very least, we might be filing a very urgent, most respectful, reiterative motion for issuance of TRO and injunction against online voting. Dahil nga po sa mga nangyayari. Kaya nga po yung mga estudyante ko sa Jose Maria College, no, Law School, nag-organisa po at nag-create ng vote guard, balot-balota, no, so that all of the complaints would be reported properly. We have to paper the world. What do you mean by paper the world? We have to reduce everything in writing, reduce everything in affidavit form, so that we can use the same in whatever pleadings that we may file in whatever forum or fora that we may go to, no, such as the Commission on Elections as well as the Supreme Court, in order to impress and convince these entities, especially the Supreme Court, of the extreme and urgent necessity for them to act on the matter. Yun po ang aking answer doon. Attorney, ano naman naman po yung mga dapat gawin ng mga OFW mapatungkol dito sa issue na to? Kasi nag-trending talaga eh. At ito yung isa sa mga pinag-uusapan na iba yung nilagay nila doon, pero iba yung lumalabas, katulad doon yung nasa monitor na yan. So ano yung mga pwede nating maipayo sa
hero abroad, sa mga OFW na maaari nilang gawin dito sa isyong ito? Okay, anong maaari nating gawin? First, paper the world. What do I mean paper the world? You should document everything. Take pictures, no? At saka, ipa-record mo yan. Kung nandun kayo sa embassy, dapat ma-record doon na meron kayong complaint na ganyan. Tapos, ipasa po ninyo sa amin. Punta kayo sa Vote Guard, Bantay Balota, para ma-record po. Yung mga estudyante ko will be contacting you. If there is a need for you to execute an affidavit, then an affidavit has to be executed. Kayo na po, please help us. This is our only country. Kung magawaan na kayo ng affidavit, ipa-subscribe ninyo, anong tawag nito, punta kayo sa embassy para manotaryuhan po ito, para magiging affidavit natin ito, magiging ebidensya po natin. And then secondly, as much as possible, kasi ang explanation niyan kay encryption daw yan, no? Siguro, we respect that kung ganun nga. Pero ito lang ang encryption na ito, na pwede mo mabuksan after May 12. Ang daming mangyayari, no? An encryption, no, should work against intruders, not against yourself. Yes. Because I am a voter, I have the right to know, and I have the right to be assured that my votes are actually reflected in a document. Paano yun? Pagkita mo, iba yung resulta, ngayon mo lang nalaman na ganun pala. Tapos, ma-confirm mo after na ng elections. In the meantime, yung mga tao, what if lang may malware na maka-infect niyan? At saka, iba nga ang na-report doon. That is a very big possibility. And COMELEC should not be onion-skinned to accept that fact, because even the United States of American experts accept this fact. No? Kung nandun yan, yung mga natatalo, mag-question pa sa Senate Electoral Tribunal, naku, sino ang magdidesisyon yun? Yung mga na-elect naman na, what you call this, na questionable yung election. Kaya nga po, ang ating minumungkahi ay nandyan na yan, no? Enough ba yan na hindi na tayo buboto? Hindi, buboto pa rin kayo, no? Magpa-register pa rin kayo, pero ang recommendation ko ganito. Nandyan kasi sa batas, Sections 23, 24 of Republic Act 10590. What is 10590? That is actually the law which amended Republic Act 9189. So what does that provide? Under Section 23, voting may be physical or via mail. These provisions are not amended by any law. So punta ka doon, insist on your right, because under Section 24, you are supposed to be allowed to physically vote. Kung hindi ka i-allow nun, no, ipa-record mo doon. And then, magpa-register ka pa rin, online voting ka pa rin, kung hindi i-allow itong Section 23 and 24. But you have to inform us. I-inform mo kami, ipa-record mo yan doon sa embassy na hindi ka pinaboto physically, okay? But still participate, pero i-report mo sa amin sa Vote Guard, Bantay Balota, no? Para meron kaming data na hindi nila ini-implement itong Sections 23 and 24 of Republic Act 10590. Kaya para may datos tayo na klaro, and maski hindi kayo pinaboto physically or via mail, no? Participate pa rin kayo sa online voting, magpaturo kayo doon sa embassy mismo, no? I know that under their COMELEC resolution, only illiterates lang, pregnant ang pwedeng pumunta doon, but that is only a COMELEC resolution. You insist that you have the right based on a law, ha? Batas po ito. Hindi ito pwede i-amyenda ng mga COMELEC resolution lamang. Naku! Kaya nga, lahat ng mga first year, second year law student ko, alam nila ito, na yung batas ay hindi po na-amyenda ng COMELEC resolutions lamang. So, we will politely insist, kung hindi talaga kayo pabutuhin based on what I have said, then participate still in online voting, but paper the world. I-document mo lahat. Yun po. Follow-up question, Jay? Meron pa kasing attorney na bakit nung unang parang inilabas ito ni Garcia, bakit hindi agad nila sinabi na ganito yung mga mangyayari or ganito yung mga makikita ng mga OFW sa online voting na yan. Oo nga. So may mga nagsasabi pa na parang kayang-kayang paghiwalayin daw or paghimay-himayin ng online voting na to yung mga
binoboto ng mga OFW. Parang ang ibig nila sabihin kaya pa nilang baguhin kasi nga kung dito nga ang binoto mo PDP, ang lumabas puro ibang mga pangalan, so talagang sobrang natatakot yung mga OFW. Yes, yes. That is really a valid concern. No? I really hope and pray that our Commission on Elections chairman and the commissioners, they are highly intelligent lawyers, no? And they are and they know that our concerns are legitimate concerns po. Kaya nga po ang gagawin po natin is we really have to protect ourselves, no? And we have to ensure na makaparticipate pa rin kayo kasi nga po, dapat po dito may transparency, no? The entire rationale, the entire purpose of the Commission on Elections is to provide us, guarantee us a hope-free, ano may hope-free? Honest, peaceful, free, credible elections. In order for you to have a credible elections, your processes must be transparent. Ayun. The processes must inspire voter confidence. Ang problema dito, parang nawawala po yung voter confidence kasi nga po magbubuto ka, hindi mo nakikita kung sino yung binutuhan mo, tapos iba pang mga pangalan ang lumalabas. Yes. Something has to be done here, and hindi po pwede siguro sa tingin ko kulang yung sinabi ni Comelec chairman na encrypted yan. Makikita mo naman yan after May 12. Grabe yan. It cannot inspire confidence. Yes. As a matter of fact, it creates more doubts kasi with hacking, with very complicated and high-tech technologies right now, anything can happen. Perhaps, just a suggestion, hindi po ako nagmamagaling ha. Ako lang po ay hamak na taga Davao del Sur lamang. Taga-Sub-Saharan. Taga-Sub-Saharan Mindanao. Why not implement the law? Section 23 and 24 allow physical voting, no? Allow voting by mail. It is provided for by law. It is just a matter of implementing what was done before and implement it now. So, yun po ang aking humble suggestion on the matter. The processes, the legal system already allows it to be implemented. Then why not implement the same? Alright. So sa akin, attorney, no, encryption meaning that they are translating the online document into a codes, no? So ngayon, nawawala na yung transparency kasi hindi makikita ng ating mga kababayan nga yung kung sino yung mga binoto nila. So parang tinanggalan, nawala talaga yung transparency katulad din na nangyayaring ibang bagay sa ating gobyerno ngayon. So na, attorney, sinabi mo kanina na wala sa batas na pilitin tayo na magkaroon ng online voting. In fact, wala pa po talang batas na nagsasabi na mag-online voting tayo. Now, they did that, online voting. Mayroon ba silang po pwedeng kaharaping kaso if ever na may tao na magpa-file against them? Actually, kaibigan ko rin kasi sila, no? Baka ma-misinterpret tayo. But objectively, meron. Because as to what are these cases, hindi ko na lang isabi. Tawagan nyo na lang ako. Kasi dapat kasi kung anong nasa batas, yun po ang i-implementa natin. Actually, online voting was likewise suggested during the chairmanship of Sheriff Abbas. Yun, estudyante ko yun sa Ateneo de Davao. Sub-Saharan Mindanao din yun. Pero sabi ni Chairman Abbas, maganda yan, pero wala pa kasing batas, hindi natin i-implementa yan. Pero ngayon, si Chairman Garcia, inimplementa na niya, maski alam niya na wala pong batas dito. As to why, maybe is motivated by the fact that there is a need for us to be efficient and to be fast in delivering results. But efficiency should not be the sole reason for sacrificing credibility. Ayun. Credibility is a sacrosanct characteristics in an election process. Kasi kung hindi credible, wala nang trust yung tao doon sa election mo, baka po mawawala na ng saysay ang entire process. Voting, no? The votation process is a sacrosanct process. Ito lang po ang in 3 years. Ito lang, isang araw lang may totoong kapangyarihan yung tao.
Yung magpili siya ng kanyang mga opisyalis. Isang araw lang. For 3 years, wala na. Yung mga opisyalis na ang hawod sa amin. Ano ba yung hawod sa siga? Oo. Isang araw lang. Yung isang araw pa lang na binigay ng mga botante, ay medyo questionably pa yung proseso, then we really have a problem. Yes. No? We are attacking the credibility of the elections. No? So, yun po, sana may gawain talaga dito na mabilis at epektibo. Alam nyo, partners, attorney, ang napansin ko lang dito para tayong Miss Universe, online voting no? Pero kidding aside, sinabi din nila doon, kaya daw naka-encrypt yan para daw maiwasan yung vote buying. Ano masasabi nyo, attorney? Well, I understand that because under the Omnibus Election Code, no, you could not publish the specifics as to who you voted for. Okay? But there are ways naman na they should understand that what if pala you will make it you will issue a resolution, okay, so that you will feel confident, you have the right to take a picture of it, but you are prohibited from showing it to anyone. If there is evidence that will be presented showing and proving that you presented it to another person, then you can be made liable. O yun, that solves the process. That solves the fear that na election offense yan. No? So, kung dinaan nga ito sa klarong konsultasyon, siguro na didiscuss po ito. And as a matter of fact, under Section 41 of Republic Act 10590, yung rule-making authority nga sana ng Commission on Elections should have been subjected to real and honest-to-goodness consultation. Pero sa tingin ko lang dito, with all humility and with all good faith, parang kulang po. Ayun, Ajay. Attorney, kung sakali man na ito ay, kung sakali lamang po na ito ay bandang huli, ay mapatunayan na merong dayaan na mangyayari dito sa online voting na to. At ito ay hindi naman ragulat tayo na bigla na lang ipinasa to. So sino ho kaya yung mga maaaring managot? Kaya rin po bang madamay dito ang presidente dahil pinayagan niya tong ganitong wala naman sa batas? Well, objectively speaking, yung Commission on Elections, by law and by pursuant to our 1987 Constitution, independent body siya. Yes. Supposedly, it is not subject to any dictation or influence by the President of the Republic of the Philippines. Kung baga, legally, the buck stops at the COMELEC chairman. Legally po. But if we can establish other evidences pointing to the direction of Malacanang, then it may be a probability. Pero yun din, the only way by which you can question the president is via impeachment din kasi. Yes. So, yun din ang mahirap po dito, reality po sa ating bansa. Ako dito, attorney, sa yung process nito. May guidelines sila, katulad ng sinabi mo kanina, na ikukulong yung maglalabas online ng kanilang mga vote results, no? Pero kung makikita mo doon sa inimuestra kanina, yung ginagawa noong noong isang OFW habang siya ay bumoboto, makikita po natin doon na may check your vote. Then once na click mo yung check your vote, encrypted naman. So, parang dito pa lang, parang may nangyayari ng panluloko Kasi you want the OFW to check their votes, pero ang makikita nila doon, iba. So nagkakaroon ng confusion. Oo. Hindi lang confusion. Total confusion talaga po siya. Total confusion kasi check your vote tapos iba yung lumalabas. May mga pangalan pa na iba na hindi nila binoto. So, whose fault is that? The person who created the system. And the system, by the way, is SMS Global Technologies Incorporated. So, it's a Filipino company, Yes, ayun Yeah, SMS Global Technologies Incorporated. Yan yung nabigyan ng kontrata po dyan, which is a private provider po, private. It has a very good, solid background kasi 1995 pa sila on SMS provision, yung short message services, no? Pero objectively also,
wala pa po yung experience po on online voting, no? As to the kasi first nga ito ever sa ating bansa eh. So kung ano po yung lumalabas na dapat sana kampante yung ating voter, iba kasi. So hindi rin natin masisisi ng mga taong katulad natin na magbusisi kasi voting process ito sacrosanct sacred ito eh. Ito nga lang ang ating power to choose. Ngayon may cloud of doubt pa. So kailangan talaga may gawain dito. Fast. Attorney, bilang lawyer, no, kasi ang dami nag-chat sa amin na tinatamad sila or nawawala na sila ng ganang bumoto dahil nga dito sa nangyayaring ito. So, yung pinaka-payo ng isang abogado para dito sa mga nagdadalawang isip natin mga kababayan, ayaw nang bumoto. Marami sila eh. Mga kababayan, bansa po itong pinag-uusapan natin. It is the future of our country which is at stake here. Alam ko po, frustrated kayo. Mas frustrated po kami. Kasi alam namin at least konti yung batas at ito pa ang nangyayari ngayon. Please, huwag kayong mawala ng pag-asa. Do something that you can participate. Register pa rin. Punta kayo sa embassy. Yung aming mantra ngayon, no? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pumunta kayo ng embassy ninyo, pumunta kayo sa consulate office ninyo, and you exercise your right to vote. Mag-insist kayo ng Section 2324, yung physical voting talaga, okay? Kung hindi nila i-provide, ipa-record ninyo, report kayo sa Vote Guard, Bantay Boto. Pero kung tuturuan nila kayo paano mag-online voting, participate pa rin. Pero you have to, what you call this? You have to paper the world. I-record din nyo. I-record din nyo anong nangyari. Kaya para may ebidensya po tayo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ito lang ang bansa na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang direksyon ng ating bansa, kung diretso tayo ng kangkungan, diretso talaga tayo sa kangkungan. Pero dapat ngayong eleksyon na ito, we have to participate. Please, for our country. Okay, Jay, may question Mga partner, ano ba to? First time lang ba to? Attorney, kung ikaw ba, kung may maalala mo, first time lang itong nagkaroon ng online voting? Yes, this is the very first time ever. Kaya nga wala pa tayong batas, pero si Chairman Garcia ng COMELEC nag-decide to implement this and issued COMELEC Resolutions 11061, 11075, 11079, 11081. So, of the four, tatlo yun on online votings. So, kaya nga nag-file kami ng petition sa Supreme Court na i-prohibit sana ang implementation nitong apat na resolutions. Yung 11075, yun yung nag-insist sana kami na dapat dito sa domestic, dito sa Pilipinas, yung counting should be manual. Yun sa amin, dapat manual kasi kung ang counting electronic, may problema na naman tayo kasi delikado. Delikado. Yung isang associate ko, si Attorney Gretchen Caniedo, IT expert yun. Meron pala yung front end, meron pala yung back end, yung mga sistema na yan. So, posible na yung pinapakita sa'yo ay yun lang ang command ng front end. Pero, yung back end can later on issue a command, iba na ang magiging resulta doon. So, to obviate all this, kailangan na manual yung counting para meron tayong tally sheet, meron tayong certificate of votes dito po sa domestic voting. So yun po ang pinail namin ni Attorney Jimmy Bundok, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez at saka yung magaling na abogado sa IT expert din, Glenn Chong, no? At mga OFWs nag-file kami. Ako PDP Laban po ang nag-initiate talaga noon, signed by Secretary Alcusi po. Ako yung abogado nila at petitioner din ako. Nagre-request nga tayo ng TRO sa online voting at mandatory injunction doon sa domestic voting na dapat manual counting in the precinct level lang. In the precinct level. Transmission, electronic na. Ayun. May dugtong ko lang, attorney, no? Kasi kung matatandaan natin, noong panahon ng tumakbong presidente, etong si Gloria Macapagal Arroyo, at nagkaroon din ng issue ng dayaan sa pagboto noon.
may hahalin tulad ba natin sa pamamagitan ng online voting na to? Yung nangyaring dayaan noon dahil talagang parang halos iisa lang ang pangyayari. Yun ba yung kay Bongbong Marcos? Naging Vice President siya? O hindi? Kay Gloria mismo? Hindi kay Gloria mismo. Garcia ba yan? Oo. Yung Kay FPJ. Ilog. Tsaka kay dagdag bawas. Dagdag bawas. Oo. Well, there is a similarity, although dito kasi yung online voting is we have yet to see it talaga and it is now unfolding before us where OFWs are complaining na iba yung binoto nila, straight PDP, tapos yung lumabas, iba, no? Iba yung mga tao na doon, no? Yes. So, parang in a way also parang dagdag bawas. Oh, no? Oh, parang dagdag bawas Parang din. yun, may pangalan. Oh, may dagdag, dinagdagan yung hindi binoto, binawasan yung binoto. Oh, di ba? So, pero this time mas high-tech, electronic. Yes. Pinadali nila yung trabaho. Kung totoo. Kung totoo. Kaya totoo nga, lang naman. para walang duda, i-implement na lang muna nila itong sections 23, 24, 25, 27 of Manual. Republic Act 10590 Yun. sa online, sa overseas. Manual voting pa rin. Manual counting at saka physical voting po. Ayun. Siguro mas maganda pa yun. Oo, Mas maganda yun. Mas maganda yun. Sa Transparent Amerika yun. nga, boss, sa Amerika, akala mo online voting na sila. Hindi. Manual counting pa rin. Manual voting pa rin sila doon. Tapos, naglilinya sila, yung transmission lang yung electronic din. Yung per state yung iaano nila, ibabato nila yung per state, yun ang electronic. Yun, yung Pero transmission. transmission. Pero yung pagboto nila, yung especially yung counting sa presinto, manual pa rin in most states. So napakaganda pa rin pala. Ba't yun nang i-adapt ng Pilipinas? Nagmamagaling Hindi, yun eh. magaling siguro tayo eh. We are the Philippines and we will implement online Kasi voting. ulit-ulit lang ang katulad niyan, kada eleksyon, may mga katulad niyan, yung nakarami, may nabasurang balota na nagkakahalaga ng 150 million. So palagi ho yun, palagi ho nangyayari ho yun na may mga ganun na pangyayari sa kada eleksyon. So kung maganda naman pala, yung katulad ng manual, katulad sa Amerika, ba't tayo gayahin natin dito? Ba't kailangan pa natin mag-upgrade, tapos nagkakaleche-leche lang din naman pala yung kinakainat na ng butuan? Kaya nga, yan nga ang punto ko kasi dapat may transparency at saka may voter confidence sana, no? Yung electoral process natin. And dito parang nawawala. May iba na magdi-decide na hindi na lang daw sila boboto, pero we are harking upon them to change their Ganyan na mind. ganyan na, Tony. Dapat magboto talaga sila. Ganyan na ganyan yung panaginip ko eh. Dahil tungkol dyan sa balota. Tingnan nga natin kung ano palaginip. Hindi, yung palaginip na Tony. yung sinabi ko nung nakaraan. Oo. Na sabi ko sa panaginip ko, etong 6 million balota, kaya hanggang ngayon na hindi pinapakita dahil ito ay isa pa sa pamamaraan gagamitin sa mangyayaring dayaan. Kasi ano pa rin yun eh. Panaginip lang naman yan Wala nga niyan. Legit na balota yun Yung numberings lang doon ang medyo nagka-problema. Pero the ballot itself, it's legitimate. Kasi kapag Yung 6 million. Diba? Hindi na ma-account, no? Pero kaya nga, ito, napaka-importante ngayon, mga kababayan. Ito, crucial po itong midterm election. Nakikita na po natin yung mga galaw. Yung mga galaw, kung hindi man nila sinasadya yan, pero may nangyayari talagang hindi maganda. Kaya nga napaka-importante na bumoto tayo ng galit sa mga ganitong gawain. Galit sa korupsyon, galit sa kriminalidad, galit sa pandaraya. At yan, nakikita natin yung mga katangian na yan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Nakikita natin yan sa PDP laban dahil itong mga ito tatak Duterte ito. Hindi ito gagawa na ikagagalit ng boss nilang si Pangulong Duterte. Kaya, it's now or never. Pagka natalo tayo, si BP Sara Duterte, there's a possibility na siya ay ma-impeach, and there's also a possibility na si PRRD ay matagalan doon sa The Hague, or much worse, baka hindi pa siya makauwi. Kung tayo ay mawawala ng tao sa Senado at hihina tayo.
Attorney. What do you think? Yes, totoo po yan. No? We have to be reminded no, that we are talking about the future of our country. What is at stake is our country's destiny. Kung magkamali po tayo sa eleksyon na ito, no, may posibilidad po na wala ng fiscalizer po ang gobyerno. Kailangan natin ng check and balance talaga, yung totoong check and balance. Katulad ng budget, may mga fill in the blanks. Kailangan yun kung ang Senado ay mga PDP laban members po, sigurado doon pa lang sa discussion, no, mapo-point out na yun. And meron tayong upcoming na impeachment trial against kay VP Sara. So kailangan na yung mga miyembro sa Senado na pipiliin natin ay sigurado tayo hindi babaliktad. Kaya mahirap yung babaliktad. At kaya nga ngayon, ipinaglalaban natin na yung online voting na ito na medyo may mga problema talaga. Sana i-correct po ito, i-implement natin yung sections 23, 24, 25, 27 of the Republic Act 10590 para naman may magkaroon ng kumpiyansa yung mga OFWs po sa proseso po ng butuhan. Okay, so last message tayo, RJ, bago tayo magtapos at ang sarap ng usapan natin, kaya lang, nandiyan si partner eh. Ay, sorry, pare RJ. Nakabit pa yung mic natin. Sige, last message pare RJ. Isipin nyo mga kababayan, kung yung old school nga na botohan, nadadaya, paano pa tong online? Kaya kailangan natin iboto yung mga karapat-dapat para matigil na itong mga ganitong style. Unang-una natin iboto si Pastor Kibuloy. Zero corruption, maraming nagawa. At wala ka nang hahanapin pa. Pastor Kibuloy at lahat ng PDP. Isipin nyo, sa PDP laban lang ang umaapila. Bakit? Kasi sila yung mga nasa tuwid. Yung iba, baliwala sa kanila itong mga ganitong bagay. Kaya mga kababayan, ito lang ang isipin nyo. Bumoto tayo ng nararapat para sa bayan. Ayusin natin ang Pilipinas. Partner. Yun, no? At ayun, sa palagi namin inuulit na kahit kayo po mismo, kahit nasa lugar man kayo, paano yung bansa ng Pilipinas, kayang-kaya nyo pong ikampanya ang ating 10 Duterte senatorial candidate. Kahit po sino sa inyong mga kaibigan, mas piliin pa natin at dito natin ipakita yung tinatawag na people's power dito po sa pagboto na to sa darating na May 12. Ito na dito natin ipadama ang tinatawag na people's power, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa tunay na pagbabago. Master. Okay. So now, syempre, Attorney, maraming salamat. Pero kung may gusto kang message sa ating mga kababayan, take it away, please. Okay, to our OFWs, no, at saka overseas Filipino voters, alam ko medyo discouraged kayo ngayon, pero pilitin pa rin ninyo sarili ninyo, bumoto kayo, pumunta kayo sa embassy, sa consulate po ninyo, and try hard, no, to insist on your right under section 23, 24 of the 25 and 27 of the Republic Act 10590. At saka meron lang sana akong request sa inyo. Ayun. Pagboto po ninyo, huwag niyong kalimutan ito. Marunong kayong kumanta ng Leron-Leron Senta. No? Para ma-remember ninyo ito. Marke, Marke, Batbong, Hero sa Malabon. Maganda ata, sabay-sabay. Sige. Sabay-sabay tayo ha. Sige. Ready, go! Marke, Marke, Batbong, Hero sa Malabon. 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 Sino yan? Marcoleta, Kibuloy, Bato de la Rosa, Batbong, Bongo, Marke, Marke, Batbong, Hero, Hinlo, Rodriguez, Marke, Marke, Batbong, Hero sa Salvador, Malabon, Mata, Lambino, Bondok. So, Marke, Batbong, Hero sa Malabon. Ngayong eleksyon. Salamat po. Salamat po. Talaga, Attorney. Salamat po. Alam nyo, ito si Attorney na magaling, masipag, mabait, pero napaka-humble. Talented pa. Ayun. Okay. Anyway, maraming salamat, Attorney Israelito Torion.
Din po ng JMCFI, diyan po yan sa Davao City. Maraming salamat. At syempre, sana sa susunod, makasama kami namin ng mas matagal para mas marami pa tayong matutunan. But anyway, magkita-kita po tayo muli, mga kabalateros, dito lang sa Asemenay. Pagtama palagpakan, pagbaliban natin ako po si Pastor Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. And ako naman, si Attorney Israelito Torion. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.